Dito lang tayo sa katotohanan. Seek the truth, not the script, not the playbook. Ano ba yung script nyo? Hanggang ngayon, hindi ko nakikita. Yung kay Gutesa, nakita ko na. Yung kay Gutesa, nadala ni Marcoleta, yun, hindi sinunod yung script. Hindi sinunod yung script nun. Sabi doon sa script, Bongo, kailangan ko ng witness protection. Sabi naman niya doon, taliwas doon sa script niya, hindi ko po kailangan ng witness protection. Kasi po, matapang po ako. May baril po ako. Ngayon, hindi na nakikita. Nagtago na. Nasa na yung mga dapat kasuhan sa issue ng flood control? Nasa na? Andyan. Ayan na nga. Nasa harap na. Bukod sa flood control, yung conflict of interest ninyo, ayan, nasa harap na. Kinasuhan ka na. Bakit walang mga pinangalanan na malalaki? Yung tigos na mukha, Sabi, bakit walang mga pinangalanan? Samantalang yung sinasabi niya, yung pinanser daw ni Trillanes. Hindi man lang pinangalanan. Ganyan ang mga DDS, mga kababayan. Naalala nyo, ang hilig nilang magsabi na, bakit itong gobyerno ni Bongbong Marcos walang transparency? Ang hilig nilang magganon. Diba? Pero mga boss Jeff Amuser, halos sila ayaw nila nung salin. Panahon ng dating Pangulong Duterte, isinarado sa publiko yung mga salin ng mga politiko. Kailangan pumayag muna yung politiko para mabulat-lat yung kanyang salin. Di ba? Yung mga bank accounts na nire-request sa kanila para ipakita, para patunayan na hindi sila nagnanakaw, ayaw nila ipakita. Kasing tao. Yung mga buhaya. Ba't pilit yung pinagtatakpan? Yung totoo. Turo ka naman Siguro may darating na tamang panahon doon. ICI, yung nagtatrabaho doon. Itong issue rito, flood control at ghost projects. Hindi nakasama yung conflict of interest. Labo-labo, sama-sama na din yan. Bongo, no? Corruption pa din ang tawag. Doon. Nasa na po? Kaya nakikiusap po ako sa ICI. Baka iniisip nyo po magkaiba yun, mga bossing. Duktong-duktong lang ho yan, mga kababayan. Sabi ko nga ho sa inyo, kung yung mga diskaya, merong siyam na kumpanya at lahat yun pinaglalaban-laban, yun dito naman, paano mo naman paglalabanin yung bidding nila? Kung ang nakaback up doon sa kanilang CLTG, ang dating Pangulong Duterte at si Bongo. Yun po yung kinaso ni Trillanes. Di ba? So natural, mga kababayan, alam mo na kung sino mananalo. At syempre, ang magiging isip nung mananalo, alam naman natin na tayo napipilian dyan Dagdagan mo ng tagi-100, 200, yung kada bakal. Ikaw ha? Ombudsman, sa DPWH. Kasuhan niyo yung mga malalaking tao. Huwag ka mag-alala, ikaw naman nagmamadali ka. Ikaw muna. Di ba? Ikaw muna. Yung sangkot sa flood control. Nagagalit tuloy siya si Tina B at si Viola ng Cereza Force at si Gemma Kilitoy, buhaya na Munggo. Iyan. Yung Munggo. Yung sangkot dito sa mga ghost projects. Inaantay po ng tao. Nag-aantay kami dun. Ikaw yung nauna no? Ikaw yung nauna. Kasi yung sa'yo, Bongo, ipapakita ko na naman ba, Bongo? Ikat po na kita ulit. Kasi yung sa'yo, santambak na yung ebidensya, Doon sa mga ghost project, doon sa mga construction company, iniimbestigahan pa, yung sa inyo, 2016 pa daw, di ba? Kaya ready na yung kinaso sa iyo. Ayan niya, santambak yung mga ebidensya laban sa inyo, Ano po, ang katotohanan, magulo. Puro lihis. Gugulo daw Pilipinas. Gugulo ang Pilipinas. Ayan, panakot nila doon sa mga taong bayan. Magulo po ito. Magulo Hindi kami naniniwala, Bongo. Nung dating Pangulo ang inaresto, tsaka si Kibuloy, wala naman naging gulo. Kayo lang ang magulo. At isa po itong lumang tugtugin mula sa lumang script. Ayan. Recycled na po yung mga issue. Pilit binubuhay para lang
pinturahan po ako ng maitim. Ito na! Ito na ho, yung talagang paulit-ulit ni Bongo. Pinipinturahan po kami ng itim para sila po ay mamuti. Alam ko na yan. Ilang beses ko nang narinig yan. Para siya po ang magmukhang maputi. Oh. Para siya ay maging mukhang maputi. Naku, lagi ko hong naririnig kay Bongo yan. My conscience is clear. Oh. Unlike him, panlabas o panloob, pati konsensya niya madumi. Ang Patunayan mo yun kung paano dumumi, di ba? layunin niya ay proteksyonan lang po ang kanyang mga financer at mga nasa likod ng black propaganda na ito. Ang dapat kasuhan ay ang mga financiers kasi sila po yung totoong mga nagnakaw. Hindi po ako magnanakaw. Oh, yun. Hindi po ako contract. Naniniwala po kami doon. Di ba? O taas ang kamay ng naniniwala kay Senator Christopher Lawrence Tesoro Go o CLTG Construction na hindi daw po siya magnanakaw. Taas ang kamay ng naniniwala kay Bongo na hindi siya magnanakaw. O tataas ko ako ha. Sabi ni Pilipinas Bango, no? Thumbs down. Oh. Tuloy. Senador po ako na nagsiservisyo lang po sa ating mga kababayang Pilipino. At may delikadesa po ako. Yung prinsipyo po ko po sa buhay, yan lang po ang pwede kong pangalagaan sa ngayon. Ayan. Wala, meron ba tayo maalaala mo kaya dito? Maalaala. Pakinggan, maalaala. O sige, ito, baka maalaala. Di ko kayang tanggapin. Gago! Hindi pala yan. O sige, tuloy mo na. Wala pala akong maalaala eh. Iba background sana natin kay Bongo eh. No? Ay, ito na lang. Sige, ulitin natin. Oh, Bongo, ulit! Di ko kayang tanggapin. Na Gago! Hindi kayang tanggapin na nakasuhan ni Trillanes. Oh, Pangalan ko po at hindi ko sasayangin yan. Kesa sayangin natin dito sa walang kwentang paninira, tatrabaho na lang po ako. ayaw. Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Masipag po ito. May prinsipyo po ito. May delikadesa po ito. Sabi niya po. No? Sabi, hindi ako siya may sabi nun. Serbisyo, pagmamalasakit at sipag po ang pwede ko ialay sa ating mga kababayang Pilipino. Tingnan niyo lang po, kung hindi ba recycled ito, rehash. 2018, Oh, September of 2018, panahon ni dating Pangulong Duterte. bago yung halalan, no? Bago pa ako nag-file, unang tumakbo bilang senador. Nag-ingay na siya noon, siniraan na niya ako, siya pang senador noon, no? Eh, kumbaga, ano yan, tawag sa publiko o kumbaga, warning sa publiko na eto ang pagkatao ni Bongo. Ganun yan, Bongo. Ako hindi pa, kandidato pa lang. Same issue. Panahon ni dating Pangulong Duterte, siguro nung panahon na yon hindi maikaso-kaso dahil alam, ibabasura lang nung inyong kampo, di ba? Oh, kaso nakita, eto panahon ni ni Bongbong Marcos, patas sa lahat. O sige, dito natin, ito yung tamang timing para diyan sa mga yan. Nung 2021, akala naman niya natatakbo ako. Panahon pa din ng dating Pangulong Duterte. Kahit na sabihin mo, kada takbo mo, parehas na mga issue yan. Kasi nga, warning shot yan doon sa mga tao. No, ito yung pagkatao ni Bongo. Oh, pinipilit talaga ni Trillanes na ipaalam sa mamamayang Pilipino kung ano yung pagkatao mo. Yan yun! Hindi mo pwede sabihin na paulit-ulit o same issue. O ayan, nakakita ng pagkakataon. Sakto yung pagkakataon. Patas na gobyerno. Kaso ka ngayon. Same issue. O ano naman kung same issue? Ibig sabihin, ipinaglalaban. Simula dati pa lang, ipinaglalaban na. Kaya lang, hirap sila dahil nga kayo yung mga nakaupo. Di ba? Dating Pangulong Duterte ang nakaupo. Na, sabi niya, iisang bituka lang daw kayo. Kaya ikaw, Bongo, sundan mo na si Tatay Digong nila doon sa Dahig. July of 2021. Oh.
No, ano? Ano big deal kung same issue? Ibig sabihin, ipinaglalaban at hindi sinusukuan ng tao. Yung kaso, yung ipangkakaso sa iyo. Last year, Oh, last year. Oh. Ibig sabihin, talagang pinaninindigan niya, di ba? nung ako po'y patakbo muli, Hindi naman sinabi, eto, sinabi na po sa korte, etong ini-issue ni Trillanes, napawalang bisa po ako, etong ini-issue ni Trillanes, ay nabasura na po. Wala namang ganun eh. Di ba? for re-election. July 6 of 2024. Sasabihin mo naman, same issue na naman. Same issue. Oh, Same. wala naman nagsasabi na ito po, kiniklear na po namin si Bongo. Pwede mong sabihin yung same issue, na-clear na po ako dyan eh. Pinapaulit-ulit lang po ni Trillanes. Ganon. Hindi ka naman clear pa dyan eh. Ipinaglalaban niya at ipinapaalam niya sa mamamayang Pilipino. Ito yung pagkatao nitong kandidato na ito, na si Bongo o si Ma'am Elma Singcuenco. Bye, the best ka, boss mo. Salamat po. Ba't nagbabay ka na? Tulog na.